natin. Tatawagin siyang Diyos na makapangyarihan. At puspos ng biyaya ang lahat ng tao sa lupa. Darating ang Panginoon, ituwid natin ang ating buhay. Kaligtasan dulot sa sanlibutan, ang Diyos salitang naging tao. Sa lubungin ng buong pagmamahal, Panginoon, may likha sa ating buhay. Sa ating puso tanggapin manunubos, ang Diyos salitang naging tao. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko, Makapangyarihang Diyos, at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Sa luma'y
Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon. Kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nilob mong ang iyong salita na ibinalita ng anghel ay maging taong totoo sa sinapupunan ng mahal na Birhen. Ipagkaloob mong kaming sumasampalatayang siya'y ina ng Diyos, ay matulungan niyang dumalangin sa iyo sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Malakiyas. Narito ang pahayag ng makapangyarihang Panginoon. Ipadadala ko ang aking sugo upang ihanda ang daraanan ko. At ang Panginoon na inyong hinahanap ay biglang darating sa kanyang templo. Darating ang pinakahihintay ninyong sugo at ipahahayag ang aking tipan. Ngunit sino ang makatatagal pagdating ng araw na iyon? Sino ang makahaharap pag siya'y napakita na? Siya parang apoy na nagpapadalisay sa bakal at parang matapang na sabon. Darating siya para humatol at dadalisayin niya ang mga saserdote, tulad ng pagdalisay sa pilak at ginto. Sa gayon, magiging karapat-dapat silang maghandog sa Panginoon, at ang mga handog na dadalhin ng mga taga-Huda at Jerusalem ay magiging kalugod-lugod sa Kanya tulad ng dati. Ngunit bago dumating ang nakahihindig na araw ng Panginoon, isusugo ko sa inyo si Propeta Elias. Maging magkakalapit ang loob ng mga ama at mga anak, kung hindi mapipilitan akong pumarian at wasakin ang inyong bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Itakas niyo ang paningin, kaligtasa'y dumarating. Itakas niyo ang paningin, kaligtasa'y Ang kalooban mo'y ituro, O Diyos, ituro mo sa ana sa aba mong lingkod, ayon sa matuwid
ako ay turuan. Ituro mo poon ang katotohanan. Itaas niyo ang paninig, kaligtasan ay dumarating. Mabuti ang poon at makatarungan sa mga saliri, guro at patnubay. Sa mababang loob siya'y gabay at nagtuturo sa kanyang kalooban. Itaas niyo ang paningin, kaligtasan ay dumarating. Tapat ang pag-ibig, siya ang umaakay sa tumatalima sa utos at tipan. Sa tumatalima siya'y kaibigan at tagapagturo ng dabanal na tipan. Itaas niyo ang paningin, kaligtasan ay dumarating. Itaas niyo ang paningin, kaligtasan ay dumarating. Magsitayo po ang lahat. Halina, O Emmanuel, at ubusin ang Israel. Namimigati siyang lubos, hinihintay anak ng Diyos. Magdiwang na, Emmanuel, ay darating, O Israel. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Dumating ang oras ng panganganak ni Elizabeth at nagluwal siya ng isang sanggol na lalaki. Nabalitaan ng kanyang mga kapitbahay at mga kamag-anak na siya'y pinagpala ng Panginoon at nakigalak sila sa kanya. Nang 8 araw, dumalo sila sa pagtutuli ng sanggol. Zacarias sana ang ipangangalan sa kanya, gaya ng kaniyang ama. Ngunit
sinabi ng kaniyang ina, "Hindi, Juan ang ipangangalan sa kanya." Subalit, wala isa man sa iyong mga kamag-anak ang may ganyang pangalan, wika nila. Kaya't hinudyatan nila ang kanyang ama at itinanong kung ano ang ibig niyang itawag sa sanggol. Humingi siya ng masusulatan at sumulat ng ganito, Juan ang kanyang pangalan. At namangha silang lahat. Pagdakay, nakapagsalita siya at nagpuri sa Diyos. Natakot ang lahat ng kanilang kapitbahay. Ano pat naging usap-usapan sa buong kaburulan ng Hudeya ang mga bagay na ito. Pinakaisip-isip ito ng lahat ng nakaalam at ang kanilang tanong, magiging ano nga kaya ang batang ito? Sapagkat maliwanag na suma sa kanya ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna tayong lahat. Isa pong magandang umaga sa inyong lahat. Marahil kayo po'y nagtataka, sino itong taong ito? Ako po ay bisita. Narito po ako upang magbahagi ng ilang pagninilay. Tayo po ngayon ay nasa ika-8 araw na ng inyong Misa de Aguinaldo. Marahil ang karamihan sa atin nakaka-8 araw na. Wow! Congratulations po. Isa na lang, buong-buo na. At maaaring ang iba, may kahilingang taglay-taglay. May hinihiling sa Diyos kaya narito. May panalangin na idinadalangin sa ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Sa umagang ito, narinig natin ang napakagandang kwento ng pagpapangalan sa batang si Juan Bautista. Pagpapangalan. Alam niyo ho, isa sa mga ministeryo namin ng mga diakono ay ang pagbibinyag. Ako po bilang isang diakono, si Reverend Buen ng Society of St. Paul, ay nakapagbinyag na ng marami-rami na ring mga bata. At laging misteryo sa akin kung paanong nabubuo ang pangalan ng ibang sanggol. Minsan, hindi ko mapigilan ang aking sarili na tanungin ang mga magulang, paano niyo ho nabuo ang pangalan ng batang ito? Minsan sinasabi nila, galing ho yan sa kanyang lolo. O kaya, inanay namin tulad ng kanyang lola. Kapag pinagpala pa, pinagsamang pangalan ng nanay at ng tatay niya. Kaya lang, meron po kong karanasan na kakaiba. Minsan may isang bata, pinangalan ng Grand Red. Hindi ko mapigilang tanungin kung bakit. Sabi ko sa nanay at tatay, bakit ho Grand Red ang pangalan ng bata? Sumagot ang nanay, kasi ho, yung kanyang tatay ay mahilig sa grande at sa red horse. Medyo hindi ho ako pumayag. Sabi ko sa nanay, palitan ang pangalan. Hindi maaari. Sapagkat alam natin, may 2 elemento sa pagpapangalan. Una, ang pangalan ay nagdadala ng pagkakakilanlan ng kanyang identity. Kaya nga ba, sa atin bilang mga Pilipino,
tradisyon natin, anak, ingatan mo ang ating pangalan. Ingatan mo ang pangalan ng iyong mga magulang, ang ating apelyido. Mayroon tayong ganyan sapagkat ang pangalan ay nagdadala ng ating pagkakakilanlan. Kawawa naman ng bata, pag lumalaki, ang pangalan ay grande. Di ho ba? Ano na lang ang gagawin sa kanya sa eskwela, kundi mapapagtawanan, di ho ba? Palitan ang pangalan, sapagkat yan ang magdadala ng kanyang pagkakakilanlan. Kaya nga ba, noong araw, ang ating mga magulang tumitingin pa sa kalendaryo. Tinitignan kung sino ang santo sa araw na iyon upang ipangalan ang bata sa isang santo para pag lumaki ang kanyang pagkakakilanlan tulad ng ugali ng santong iyon. Pangalawa, sa pagpapangalan, mayroon ding elemento ng misyon. Elemento ng misyon. Ang ating pangalan din ay nagpapaalala sa atin ng ating misyon sa buhay. Tignan na lamang natin ang pangalan ni Juan Bautista. Si Juan Bautista, Juan, Yohanan, nangangahulugan, mapagpala ang Diyos. Ang Diyos patuloy na nagpapala. Napakaganda pala ng kahulugan ng pangalan ni Juan. At doon din sa kanyang pangalan, makikita ang kanyang misyon. Ang misyon ni Juan, patuloy na ipaalala sa tao na ang Diyos ay mapagpala. Kayo ho ba, napagnilayan nyo na ang inyong pangalan? Ano kaya ang misyon na hamon sa inyo ng inyong pangalan? Mga kapatid, lahat tayo may iisang pangalan. Lahat tayo Kristiyano. Lahat tayo bininyagan bilang mga anak ng Diyos. Ito ang ating pangalan. Ito ang ating pagkakakilanlan. At narito rin nakaugat ang ating misyon. Ang misyon, maging tagasunod ni Kristo. Paano natin ito gagawin? Simple. Bagamat mahirap, simple. Tularan si Jesus. Walang iba. Patuloy na tularan ang ating Panginoong Jesus. Ito ang ating layunin. Ito ang ating misyon. At nawa, dito tayo makilala sa ating pagmamahal sa bawat isa, sa pagpapatawad, lalo na ngayong Pasko. Tularan natin si Kristo. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, habang papalapit ang ating pinakahihintay, dumulog tayo sa ating Ama upang tulungan niya tayong panatilihin ang ating mga pusong matagal nating sinikap, ihanda para sa kanyang pagdating. Sa bawat panalangin ating itutugon, Ama, panatilihin mo ang aming mga puso. Ama, panatilihin mo ang aming mga puso. Panatilihin mo, Ama, ang kalooban naming iyong simbahang sabik sa pagdating ng iyong anak. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo ang aming mga puso. Panatilihin mong nag-aalab ang pusong mapagbigay na iyong kaloob sa lahat ng mga lingkod bayan habang kanilang tinutupad
ang kani-kanilang tungkulin. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo ang aming mga puso. Itinataas namin sa iyo, O Diyos, ang mga pasaning dala-dala namin ngayon. Mga pasaning nagdudulot ng kapanglawan sa aming mga puso. Panatilihin mo kami sa iyong piling sa kabila ng aming mga pinagdaraanan. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo ang aming mga puso. Yakapin mo sa iyong walang hanggang pakikiniig ang mga yumao naming umaasang humimlay sa piling mo. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo ang aming mga puso. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo ang aming mga puso. Diyos naming Ama, panatilihin mo ang aming mga pusong nasasabik sa pagdating ng iyong anak, siyang aming pag-asa at galak, si Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiyo po muna ang lahat.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay naming nakahain sa iyong dambana ay pabanalinawa ng paglukob ng banal na Espiritu na pumuspos sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria upang magdalang tao at magsilang sa iyong anak na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mahal na Birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Sunod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon na inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala
sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, at ni Jose na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindabatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sabay-sabay nating awitin ang panalangin itinuro sa atin ng ating Panginoong Jesus Nazareno.
Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ngayon ng tanda ng kapayapaan ni Kristo sa bawat isa. Lord po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
Announcement. Inihahandog po ng simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Mabibili po ito sa ating Parish Finance Office. Ang malilikom na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Maraming salamat po. Available pa rin po ang ating opisyal na kalendaryo 2024. Maaari kayo magtungo sa Finance Office. Ang oras ng Finance Office ay ang mga sumusunod. Kapag Lunes hanggang Huwebes at Sabado, 8 a.m. to 5 p.m. Kapag Biyernes naman po at Linggo, 5 a.m. to 8 p.m. Meron po tayong mga booth na malapit sa BPI Quezon Boulevard entrance at Cardinal Sin Building. Pinapalalahanan rin po ang lahat ng mga nagsisimba na pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa aming pagsasalo sa banal na hain, lagi nawa naming madala ang iyong kagandahang loob upang kami magkamit ng kaligtasan, pakundangan sa pagkakatawang tao ng iyong anak. Ngayong aming ginugunita ang kanyang ina sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Bago po tayo umalis, may huli po akong paalala. Nawa palagi nating maalala yung ating isang pangalan. Tayo po ay mga Kristiyano. Ibig sabihin, tayo'y mga anak ng Diyos. At nawa, katulad ng ating poong Jesus Nazareno, na nagparanas ng pagliligtas sa pamamagitan ng kanyang buhay, yung ating mga buhay, maging pagpaparanas ng pagliligtas ng Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Simoy ng hangin, tayo na at magsimbang gabi. Siyang na araw na ating tutugin, gigising at mananalangin. Tuwing sasapit ang Pasko, ang Pilipino ay nagdiriwang, sapagkat si Kristo'y darating upang lahat ay tubusin. Pagkatapos nating malalangin, sa labas ng simbahay kakain. Mainit na kape at kakanin, masarap na pampagising. Tuwing sasapit ang Pasko, ang Pilipino ay nagdiriwang, sapagkat